Mga pipirma sa impeachment ni Sara, kakasuhan raw. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong yung aide mo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. May nagbabanta ng kaso gamit ang Ombudsman o OMB at mga FLR o for later release projects na maaring magpatenga ng proyekto hanggat hindi nalalabas yung pera para sa proyekto sa distrito kapag hindi pumirma sa impeachment sa napipintong botohan ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. Ayan ang sabi ni Presidential Sister at potentially o tumatakbo bilang Vice Presidente ni VP Sara sa 2028 na si Senadora Amy Marcos. Sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. Oo, may balitang ganyan, pati dito sa ilalim. Pero alam mo, siguro kung gagamitin ng ombudsman para gawin yung trabaho nila, yung dapat naman talaga nilang ginagawa noon pa, why not, di ba? Siguro ang kawawa lang is yung mga opposition, yung mga hindi pipirma. Pero at least, sisipagin magtrabaho itong ombudsman dahil may utos na imbestigahan yung mga hindi pipirma. Siguro sa susunod na yung mga pumirma. Now, this comes matapos magsalita ang mga kongresista na the 106 votes para ma-impeach si Sara a second time is all but certain. Of course, no, the House Committee on Justice voted unanimously 55-0. So you need 51 votes technically to reach 1/3, which is 106. Sa ngayon po ba, sa pananaw po ninyo at sa impormasyon na nakukuha ninyo, do you already have 1/3? Karen, I'm very sure that many more congressmen will vote yes, not only because of the evidence, but simply because the evidence presented in the committee hearings were not rebutted. Hindi sinagot ng Vice President. I cannot give an exact number, pero sigurado akong aabot ito ng 106. And more likely, madadagdagan pa. Kung iisipin kasi natin, sa committee hearing pa lang sa House Committee on Justice last week, unanimous na 53-55 na ang bumoto para i-endorse ang mga impeachment complaints laban kay VP Sara sa Kamara. That is half, and I repeat, half ng kakailanganing bumoto dahil 1/3 lang o 106, kumbaga doblehin mo lang yung 53 na nasa komite na kinakailangan para mapasa na sa Senado at magkaroon na nga tayo ng totoong bloodbath, ng totoong trial. Now, kung gusto mong malaman yung mga nangyari last week, just check my previous NIDW recap videos kasi nga I don't want to repeat myself at saka masyadong mahaba tong video na to. Nung nagsalita si Pulong Duterte na ginagamit raw ng Malacanang at House leadership ang national budget para puwersahin ang mga kongresista na puwerma
at bumoto sa napipintong endorsement ng impeachment ni VP Sara. Sabi nga, resistance is futile, so why not join the fun at, secure the budget para sa distrito mo para sa mga proyektong gusto mong ibigay sa iyong mga constituents. At kahit ngayon pa lang, may ilan ng kongresista na nagsasabing hindi sila boboto para sa impeachment, including Liberal Party stalwart Egay Arice ng Caloocan, Leandro Leviste of Batangas, at Kiko Barzaga of Cavite. Siguro isama na rin natin si Marcoleta, pero I think that goes without saying. Ayon kasi kay Arice, hindi raw siya namamangka sa dalawang ilog dahil kapag bumoto siya in favor sa impeachment ni Sara, parang tinutulungan niya na rin si Marcos hindi siya maka-Marcos at hindi raw siya makasara. And while the appeal to neutrality is cunning at parang totoo at saka parang common sense, tama naman yung sinabi niya na hindi dapat tayo maging instrumento sa dalawang nag-uumpugang bato. Pero let's be honest, you're playing it safe. Alam nating lahat yan. That's what you did noong 2025 elections at yan ang ginagawa mo ngayon. You don't have to fake it, pero at the very least, let's recognize the fact kahit na hindi ikaw mismo ang magsabi. I will not dignify the committee dahil tingin ko hindi naman talaga accountability ang purpose. Sir, now about the SAL and wala po siyang bank deposit. Yun na nga. Sa tingin ko, yun ang pinaka. Pero just the same, nakita ko nga na weaponize lahat nung. Sa tingin ko, yun ang pinaka dapat nasagutin. Yung ang kanilang napanood ko sa TV, ang sagot nila, it was aggregated in the others, di ba? So, sagutin nila yon. Pero sa tingin ko, na-weaponize yung mga government agencies. Pero iba naman ang istorya kay Leandro Leviste. Are you now openly a DDS? Well, to directly answer your question, Not that it's a bad thing. Oh, Yes. I'm not saying that, but that's a hanging question. I just Yes, had to say it. I've long been a DDS, and I think there's a insinuation that a lot of people don't admit that they are DDS, but just to put it on the record, I think that there's a lot of good that can happen to the country if we bring back some of the old policies of the previous administration. At kay Kiko Barzaga matapos mapatalsik sa NUP. Both of which, one way or the other, alam nating full-on DDS na kasi nga si Leandro Leviste sinabi niya tapos si Kiko Barzaga lumipat sa party ni Duterte after mapatalsik ng NUP. Now, lagi niyong sinasabing pang-politika lang naman to. And if I'm being honest, totoo naman. The impeachment is a political with legal characteristics sui generis process. Just say na ayaw nyo lang and that would be a hell of a lot better dahil alam naman natin na hindi talaga may impeach si VP Sara sa Senado. They don't have the votes. Pero the impeachment of VP Sara is all but certain na according to most of the congressman. Maraming boboto, maraming pipirma sa impeachment ni Sara sa Kamara. Probably even get the 1/3 pero hindi nila makukuha yung 2/3 sa Senado na kinakailangan. Si Robin nga, he doesn't even care about the pretentiousness. Hindi man lang niya sinasabi na titignan ko muna yung ebidensya. Sinabi niya diretsa. No opposition coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan niyo yan, sir, sa minority? Walang mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal nyo na dito. Basta minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Yes. Sir, isa na.
Pero hindi ba parang nakakatanga naman na sinasabi niyang dahil nasa minority siya, their job is to oppose lahat ng bagay. Eh hindi naman ganun yung trabaho ng isang minorya. Hindi porke nasa minority ka, makikipagtunggali ka lagi sa majority sa lahat ng bagay. Lalo na kung yung isang bagay nonsense good or nonsense bad. Kung lagi na lang ganun, hindi ka minority. Sabi nga ni Laila de Lima, obstructionist ka lang nun. You oppose the majority not for any principles, not for any prinsipyo, kundi for the sake of being against anything the majority does. Kumbaga wala kang pake sa laman ng lehislasyon, wala kang pake sa laman ng resolusyon. Gusto mo lang, dahil minority ka, kakalabanin mo yung majority. And anong magagawa nun? Kung minority ka nga, wala namang mangyayari kasi nga, lagi kang matatalo ng majority. Kinakalaban mo ang mayorya, hindi dahil sa prinsipyo, kundi dahil ayaw mong pakilusin ang mayorya. Mali yung pagkakaintindi mo kasi ng pagiging minority sa Robin Boy Sili. Hindi ata naiintindihan ng trabaho ng isang minority. Hindi po pwede yan na lahat na lang na bagay, lahat na lang na mga issues, lahat na lang na mga moves ng majority, including proposed legislative measures or resolutions emanating from the majority, ay kukontrahin ng minority. But we're not supposed to be an obstructionist. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Thank you. Hindi pa niya nakikita yung supposed na ebidensya laban kay Duterte, tutol na agad siya, and we know na he shares the sentiment of other DDS senators, lalo na yung nasa minority. Kasi sinabi niya naman yan from the very start. Pag sinunog mo siya, amoy Duterte siya. May kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So, hindi yung Duterte move, sir. Yung Kami ang Duterte kami. Oo, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Kumbaga, his loyalty is to the Dutertes. Kahit na sabi niya, para yon sa, Pilipino, ganyan-ganyan. Dapat nga, at the very least, he keeps up the appearance na titignan ko muna yung ebidensya bago ko magsalita tungkol dito. Pero, ano magagawa natin? Wala Binoto yan. 6 years ang boto dyan. So, 6 years natin siyang titiisin. How do you feel, sir, about this? Ang daming dapat na tinatapos. Ako, sana magulo masyadong bansa natin, masyado na maraming problema. Kung sana, ako, I have said it time and again, ayoko na impeachment. But, since mukhang akit siya, Wala tayong magawa. what can the people expect from you, sir? Neutrality and fairness, sir. I will base my decision. This is where it is presented. Pero let me reiterate, alam naman natin na si VP Sara hindi i-impeach ng Senado yan. But at the very least, malalaman natin yung ebidensya for and against her. And kahit na sabihin yung politika yan, kung the evidence points at something nefarious, at something irregular, at least malalaman ng taong bayan. And matagal ko nang sinasabi yan from the very start. Wala akong pake kahit na ma-acquit si Sara sa Senado. Basta malaman lang natin yung argumento for and against VP Sara. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.